Noong 1994, malaking balita dito sa Pilipinas ang karumal-dumal na pagmasaker sa 3 mag-iina sa sarili pa man din nilang tahanan sa Lipas City sa Batangas. Makalipas ang mahigit 3 dekada, ang mga kaluluwa ng mga biktima di umano hindi pa rin natatahimik. 1994, April 9. Bago mag 12 o'clock, midnight, may nag-report sa station, hindi normal ang development doon sa bahay. Parang walang tao. Yun ang natagpuan nila. Patay na yung 3 mag-anak. Natagpo ang nakahantusay sa sala ng bahay nito ang mag-iinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Liz, 6 na taon, at Angeline, 4. Ang motibo, lasing, under the influence of either drug or alcohol. Nangungutang puno, hindi pinautang ni Mrs. Arandia, kaya pinatay yung 3. It was actually massacre. Until such time, nalumabas ang pangalan niyan, Elmer Palikpik. Pinaresto si Elmer Palikpik, nagyayabang na may kaso siya at pumatay siya ng 3. High ka sa drugs, gano'n? Hindi, damo po lang mga piraso na. So, under influence ka ng drugs? Hindi naman. Yung nanay, mahigit ang 50 ang sugat. Yung bata, yung 4 na taon, ang 17. Yung 6 na taon, 18. Makita mo talagang galit na gustong pumatay. Yung isipin mo paano ginawa. Yung biktima, pare mo, nakahiga na. Tapos, bumilang ka kung ilang saksak pang ginawa. Siyempre, pag saksak mo isang tao, tumba. Yun, susundan mo pa. Kahit na 20 na lang. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi 3 sila eh. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, ganun. Gaya nyo, kami rin ay nagtatanong, kailan matitigil ang mga nakakabagabag na mga krimen? Tao pa nga ba ang nakakagawa ng mga ito o hayop na? Dream house kung ituring noon ng pamilya Arandia ang kanilang unang bahay sa Lipas City sa Batangas. Mula nung nangyari ang massacre, ang bahay hindi na tinirhan pang muli ng naulilang padre de pamilya na OFW noon sa Saudi, si Ronald Arandia. Dahil sa malagim nitong kasaysayan, ang bahay patuloy pa rin ngayong pinangingilagan. Sa tuwing ako'y dumadaan dito sa harapan ng bahay na ito, tumatayo ang balahibo. Ako'y nagro-rosary habang naglalakad. Hindi ako natingin sa bahay na yan. Pero ang bahay, 4 na taon matapos ang krimen, pinaupahan at ang mga nagrenta rito noon, nakakapanindig balahibo raw ang naging mga karanasan. 2017, napadpad po ako dito dahil nga po sa katigasan ng ulo, dito pinadalo ng magulang sa ate. Ba't ganito yung ilaw? Ang siste, si Mary Lord, tumira sa isang bahay na wala siyang kaide-ideya na may malagim itong kasaysayan. Dati po kasi may kwarto po yan dito na parang ginawa-gawang tabing na mga plywood. Diyan po ako unang inilagay.
Sinaksak po talaga ako na ang sakit-sakit. Yun po, nagising po ako, tapos pawis na pawis, natakot na takot. Tapos nung sabi ko kay ate, te, may ano ba dito sa bahay na to? Ay, wag mo na lang pansinin yan, sabi ni ate. Mary Lord, bilisan mo na! Kanina pa kami dito sa labas. Kakain na! Opo ate, palabas na po. Ito lang po. Tumpa lang. Sabi ko, te, may nakita ako sa loob. Mas paano magkakataon, nandito tayong lahat sa labas. Pagtapos dyan, nailipat naman po ako dyan sa yung master's bedroom na yan. Naging solo ko po yan. Pag 10 oras din ng gabi, Hindi pa rin kayo natutulog? Susumbong kayo kay ate. Junjun? Mek-mek? Tulog na si Junjun at saka si Mek-mek. Sorry po ate. Patulog ka na rin. ngayaan ko, pero hindi hirap talaga ako matulog po dito sa bahay na to. Hanggang ang iba raw mga nakatira sa bahay, hindi na lang daw basta nagpaparamdam. Nakahiga po ako noon. Alam ko pong gising ako noon. Yung nagmumuni-muni po ako. Kasi hindi nga po ako mapakali sa loob ng bahay po talaga. Mararamdaman mo po talaga pag iyakap, maghigpit. Yung bulong niya, naglalambing na kala mo nanay. Tinanong ko na nga po si ate, ano bang about nangyari sa bahay na ito? Kasi nga, kinuwento ni ate na pinatay nga yung mag-iina dito. Wait, hindi ka ba kinakilabutan dyan? Gusto ka naman silang makilala. Ako may gusto silang sabihin sa atin. Hinapaburay ko na nga yan. Basta mamaya, mas lalo pa sila magparamdam sa iyo eh. Burayin na. Ewan ko nga sa'yo. Kita ko po talaga sila, tatlo sila. Sinaway niya ako na burahin lahat ng litrato nila. Automatic yung binara ko po talaga yun sa sobrang kaba ko kasi iba po yung mapuputi, tas kita mo po yung ugat niyang maninipis pero may itim na. Nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa 4 na parte ng bahay. Isa sa harap, isa sa sala, sa kusina at sa master's bedroom.
Sa unang gabi pa lang, may kakatwang nahagip na ang mga CCTV camera. Sa kuhang ito sa master's bedroom, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, makikita ang bintana sa loob ng kwarto. Sa likod ng bintanang ito, matatagpuan ang kusina ng bahay. Dito mapapansin ang parang puting figura na dumaan. Nanatili ito ng ilang segundo hanggang bigla na lang naglaho. So may napansin kami na parang white dun sa bintana na nag-appear. Dahan-dahan siya nag-appear, then dahan-dahan siya nawala. Kung sapot siya ng gagamba, makikita mo siya sa screen na lilipad-lipad. Kung ilaw naman, may nag-ilaw dun sa likod. Yan nga lang kasi meron din tayong CCTV dito sa may kitchen. Pero upon review, ng same timestamp ng dalawang CCTV, wala pong nag-iilaw dun sa may kitchen. Ang pamilya ni Ofelia, alam daw nila ang kahindik-hindik na nakaraan ng Lipa Massacre House. Pero pikit mata pa rin silang tumira rito mula taong 2022 hanggang 2024 dahil mura ang upa. Pagtira ko dito, unang gabi masarap ang tulog ko. Hindi naman nakakatakot. Pero naramdaman ko talaga nandito sila. Kasi syempre dito sila namatay, bahay nila to eh. Pangalawang araw ko, naglilinis ako ng ito mga jealousy. Ginanon yung buhok ko. Talagang inawit. Sabi ko, wala, iba na ito ha. In Jesus' name na ganon ako. In Jesus' name. Tapos doon ako sa labas. Pero ang pinaka hindi malilimutan ni Ofelia, ang nakita niya raw mismo sa master's bedroom. Pag ang tao daw namatay sa dyan na lugar, nandyan talaga siya. Mahigit 3 dekada ang lumipas mula nung nangyari ang krimen. Ang Lipa Massacre House patuloy pa rin kumikiliti sa imahinasyon ng publiko. Pero ang tanong ng ilan, kamusta na kaya ang padre de pamilya ng mag-iinang Helen, Chelsea at Angeline na si Ronald Arandia?
Hinanap namin siya at dito sa Batangas City na siya ngayon nakatira. Handa na raw niyang ibahagi ang bangungot na kanyang pinagdaanan na nagsimula sa pagtatayo ng kanilang dream house. Siguro mga 1990 nabili namin yung lote. Nagplano kaming magpagawa ng bahay mga 1992. Kasi pag may pamilya na, dapat may sarili ka ng bahay. Siya ang bumili ng lote. Siya nagpagawa ng plano ng bahay. Nagtyaga ako sa Saudi para mapag-ipunan yun. Iba kasi ang kita sa abroad. Sama-sama sila pag pupunta sa tindahan daw. Yung huli kong alis. Nung tumingin ako, yung bunso ko na lang ang nasa may pinto. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam yun na pala ang huli. Pero noong April 1994, isang buwan na lang sana, bago matapos ang kanyang kontrata sa Saudi, si Ronald bigla raw pinauwi sa Pilipinas. Pinatawag ako na kung gusto ko raw umuwi. Sabi ko, gusto kong umuwi pero sa isang buwan pa, Mayo. Umuwi ka ngayon, bibigay namin yung pera mo. Nalaman na pala kasi ng kanyang boss at ng kanyang mga katrabaho ang sinapit ng kanyang pamilya. Pero hindi nila madiretso si Ronald sa naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pinaalam nung umaga, uwi ako ng hapon. Sabi ko, bibili muna ako ng mga pasalubong. Sabi ng mga kasama ko, wag mo ka nang bumili. Kailangan mong pera. Sabi ko, hindi, bibili ako. Nagtaka ako bakit ang dami naghatid sa akin sa airport. Wala pa rin akong alam. Ang pinakamasakit sa lahat, aksidenteng nalaman ni Ronald ang nangyari sa kanyang mag-iina habang nasa eroplano siya nung nabasa niya sa dyaryo ang nangyaring Lipa Massacre. So nung pagdating ko dito sa airport, aeroplano, doon ko nabalitaan. Nasa aeroplano, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi tatlo sila eh. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yun. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, ganun. Batid ni Ronald ang mga kwento-kwento na hindi pa rin daw natatahimik ang kaluluwa ng kanyang mag-iina at naroon pa rin sa kanilang tahanan. After ng libing nila, dinalaw nila ako. Nung ako'y nasa kwarto. Lumamig yung dalawang baraso ko. Pero inisip ko, naroon yung dalawang anak ko sa tabi ko. Nung babangon ako, mukha ni Helen yung nakita ko. Ang sabi sa akin, mag-iingat ako. Hindi ko yung malilimutan. Ano nga ba ang mga sakit at hinanakit ng mga patuloy na naninirahan sa Lipa Massacre House? Sa pagpunta roon ni Ed Calwag, madadama pa rin kaya niya ang sinasabing kaluluwa ng mga biktima. Una munang lumibot si Ed sa bahay kasama ang mga dating nagrenta rito na sina Mary Lord at Ofelia. Uy, sakit ah. Sakit sa ulo. Ate, may nakita akong babae. Siguro mas mataas ng kaunti sa inyo. Mga ganito. Patayin niyo tayo! Habang lumalapit, sumasakit sa ulo. Maya-maya pa, sina Ed pumasok sa master's bedroom. Umiiyak eh. Anong bata? Ma'am, ano po? Bata. Saan po? Umiiyak. Ma'am, po, bakit po? Ano po narinig niyo, ma'am? Kaya? Kumusta po? Ano po yung narinig niyo? May babae doon. Duguan. Ang daming dugo. Meron dito malalim na sa part na to. Dito may malalim. Tsaka dito. Bigat. Nakaka-torment yung sigaw niya. Yung tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tulong. Narinig ko. Sunod na tinungo ni na Ed ang kusina kung saan binangungot daw si Mary Lord. Willing ka ba? Sige nga. Kung kaya mo mag-respond sa akin, katukin mo dito. Pero kayo kasama dito na
interactive na rules. Ilang minuto lang matapos ang pagkatok ni Ed sa pinto, ito na ang sunod na narinig mula sa pinto ng kusina. Pakinggang maigi. Subukan lang po natin mag-establish ng communication. Hala, kinatok yung pinto. Kinatok ang pinto. Narinig niyo, di ba? Ginaya niyo yung katok. Narinig ko na. Kumatok. Nandiyan siya eh. Opo. Halika rito. At ang katok na ulit ng isang beses pa. Halika. Sige. Nung reviewin ng aming team ang kuha ng mga CCTV, na i-record din dito ang tunog ng mga katok. Sa patuloy na paglilibot ni Ed sa Lipa Massacre House, ang mga kaluluwa sa bahay tila nakipaglaro pa sa kanya. Pwede niyo bang galawin yung mga gamit ko? Kasi intelligent po sila eh. Nakakapagpagalaw sila ng gamit eh. Dito sa kwarto. Pero sa CCTV nakuha nung mismong mga sandaling yon sa master's bedroom kung saan nanggagaling ang mga kaluskos, wala ni kahit anong gumalaw. Diyan, kwarto na yan. Huwag yan! Hindi yan, hindi yan. Ayoko ng ganyan. At nang lapitan na ni Ed ang silid na pinanggagalingan ng tunog, Nagre-response pero ayaw nila yung lumalapit. Oo, ayaw nga yan. Pag nag-iisa ka lang yan. habang naglilibot ang aming team, may nai-record na tunog ang kamera. Pakinggang maigi. Anong pangalan mo? Parang sigaw ng bata. Ulitin natin para sa mga hindi agad naniniwala. Anong pangalan mo? Pag nagsalita yung isang tao, hindi lang naman siya isang frequency lang eh. So madami siya sa spectrum. Yung nakuha natin, single lang siya. So ibig sabihin, hindi siya normal na tao. Possible na ito talaga paranormal. Sunod naman na pumasok si Ed kasama ang padre de pamilya ng Arandia na si Ronald. Nandito kami, kasama ko si papa nyo. Helen, si Julie, naririto ako. Nandito si papa nyo. Nang walang kung ano-ano. Tumunog ba isa? Nakapatay na to. May gusto pa ba kayong sabihin? Aalis na kami. Aalis na kami. May gusto ka pa bang sabihin? Nakikipag-interact sila doon sa mga taong pumapasok sa loob nito. Kaso, ang problema ko, I don't think kasi na enough yung energy nila. Kaya nila yung kutkutin o kaya katukin din. So yun yung naisip ko na kumatok at humingi ako ng response sa kanila na katok din. Kumatok din. Kumatok naman talaga siya. Yung pintuan na po ba yun, may chance ba na may makakatok doon na tao? Wala. Wala. Dahil sarado na yun. Sarado yan dyan. Yan na. Eh yung kumakaluskus po, wala po bang hayop or manok sa loob or sa likod? Ay, wala. Walang hayop. Walang ganung hayop dito. Hayop dyan, wala. Samantala, binisita ng aming team ang suspect sa pagpatay sa mag-iinang Arandia na si Elmer Palikpik. Nakapiit siya ngayon sa Sablayan Penal Farm. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaabot siya ng isang liham. Ako, si Elmer Palikpik, ay tumatanggi sa hinihinging interview ng kapuso mo, Jessica Soho, para na rin po sa aking privacy at seguridad. Kinakatakutan itong bahay nila, hindi naman dapat katakutan eh. Ang dapat katakutan yung tao na buhay dahil yung tao na buhay pwede kang gawa ng masama tulad ng ginawa sa kanila. Walang pusong kinuha kay Ronald ang kanyang mag-iina. Makalipas ang 3 dekada, ang tanging naiwan na lang sa kanya ang kanilang mga larawan, birthday cards at voice tapes. Ito yung dating picture nila nung magki-Christmas.
Kuha ito dun sa in-laws ko kasi wala pa kaming bahay noon. Kahit wala na sila, tinitingnan ko pa rin. Lahat to, pati yung mga ibang gamit nila, nasa akin pa. Nangihinayang. Sayang. Oh, hindi ko kaya eh. Papa, happy birthday to you. We love you dearly. Thank you for everything, Papa. Papa, you probably don't realize how special you are, but you're everything most loved and admired in a father. Happy birthday. Love you. Papa, from Chelsea Jilin. Ayos kami dito kung problema. Ano pa ba? Yung pampasko mo dyan. Basta hintayin ka namin dito sa May. Kung tagal pa, pero sinabi ko na hintayin ka namin sa May. Wala mag-i-extend. Bawal ang extend sa panahon ito. Matatapos na ang mundo, mag-i-extend ka pa. Parang kayo nakausap na mag-iingat, ganang sasalita ang bata. Doon, ma-homesick ka pag nadinig mo yun. Na, mag-iingat ka dyan. Mahal na mahal ka namin. Ano, Chelsea? Lag na lag natin ang Papa. Ano? Sino bang idol ni Chelsea? Si Papa. Ano? Bakit mo mahal ang Papa mo? Siya, Papa ko. Ako ay may lobo. Tumipat sa agad. Kaya kita. Sayang na lang ang naglobo. Natagay sa pagkain. Napusok pa ako. Parang ako nahingi ng sorry dahil hindi ko sila naipagtanggol noon. Ang lumang bahay nila sa Lipa na pagdesisyonan na ring ibenta ni Ronald, pinabendisyonan na rin ang bahay. Manahan ka, Panginoong Hesukristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng iyong pagbabasbas. Hanggang ngayon parang narito pa. Nakita natin na may activity na gumagalaw sa loob outside the wind. Possible na paranormal siya kasi kahit walang tao, walang maririnig natin na gumagalaw yung pinto.